Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Ang dating tahimik na bayan ng Millfield na matatagpuan sa loob ng payapang tanawin ng American Midwest ay tuluyang nagbago noong April 4, 2015 dahil sa isang serye ng mga pangyayaring yumanig sa mismong pundasyon ng kapayapaan nito. Kilala sa matibay na samahan ng komunidad at ang kagandahan ng kapaligiran. Hindi inaasahan ng Millfield na ito ang magiging sentro ng isang madilim na kwento na humalo sa karumal-dumal na krimen, pagtataksil at mga kababalaghan. Isang araw, nagbago ang lahat nang biglaang mawala si Emily Thompson, isang kilalang nurse at mapagmahal na asawa. Ang kanyang misteryosong pagkawala ay nagdulot ng labis na pag-alala sa buong bayan. Ang kanyang asawa, si Danielle Thompson, isang batang propesor na may napakalaking potensyal sa isang lokal na universidad, ang unang nagulat ng pagkawala niya. Ayon kay Danielle, nagdesisyon si Emily na biglaang magbakasyon. Ngunit tila hindi ito tugma sa kanyang kilalang ugali, isang taong kilala sa pagiging masinop at matatag. Habang lumilipas ang mga araw, naging balisa at hindi mapakali si Danielle. Namutla siya, pumayat at hindi na nakapag-focus sa kanyang trabaho. Unti-unti siyang lumayo sa kanyang pamilya at nakita siyang may kasamang mga taong may masamang reputasyon. Bagaman nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain, hindi pa rin siya mahuli ng mga otoridad dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isang araw, napansin ng mga kaibigan ni Emily ang isang matinding masangsang na amoy sa kanilang mga bakuran. Nang suriin nila, wala silang nakita, ngunit ang amoy ay tila amoy na bubulok na laman ng tao. Tinawag ang pulisya upang magsagawa ng masusing investigasyon, ngunit wala silang natuklasan. Kahit pag gumamit ng mga cadaver dog upang maghanap ng posibleng labi, nabigo silang makahanap ng anumang bakas. Dumating ang isang mainit na araw ng Hulyo nang unang lumitaw ang isang konkretong ebidensya. Nagising ang mga kapitbahay ng mga Thompson dahil sa hindi maapaliwanag na singaw at tunog ng pagkakalunod. Ngunit nang muling maghanap, wala silang nakita ni isang patak ng dugo. Muling inalerto ng mga otoridad, ngunit nananatiling walang sagot ang misteryo. Ang katahimikan ng bayan ay tuluyang nawasak ng isang gabi ng Agosto ay may isang kapitbahay na nagulat ng isang kakaibang presensya sa bahay ng Thompson. Isang babaeng nakaputi ang lumilitaw sa gabi na sinasabing, "Tulungan niyo ko." Isang malamig at paulit-ulit na tinig. Tinawag muli ang pulisya ngunit wala silang natagpuan. Habang papalapit ang taglamig, lalong lumakas ang mga bulong tungkol sa isang multo. Isang grupo ng kabataan ang nagulat nang nakita nila ang espiritu ni Emily na naglalakad sa kalsada. Inuulit ang mga salitang, "Tulungan niyo ko," bago tuluyang maglaho. Muling nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad, ngunit gaya ng dati, wala silang nakitang ebidensya. Nagulantang ang buong bayan na matagpuan ang pitaka ni Emily sa parke, isa sa kanyang madalas puntahan.
Sa loob nito ay naroon ang kanyang ID, badge bilang nurse, at isang sulat na sinasabing, "Nakahuli ako, kailangan ko ng tulong." Lubos itong napaigting sa takot at pangamba ng buong komunidad. Alam na nilang wala ng buhay si Emily, kaya't nagpasya silang magsimula ng sariling paghahanap para sa kanya o sa kanyang mga labi. Ang unang malaking hakbang sa kaso ay nangyari noong September 15 nang mahuli sa Daniel sa isang bar matapos makipagsuntukan sa tatlong lalaki. Natuklasan ng mga pulis na nagtangka siyang magsimulang muli sa ibang bayan gamit ang ibang pagkakakilanlan. Nang siyasatin ang kanyang background, natuklasan nilang siya ay wanted sa pagkawala ng kanyang asawa. Gayunpaman, dahil walang katawan o konkretong ebidensya ng krimen, nananatili siyang isang suspect lamang. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang kanyang kondisyon. Paulit-ulit niyang sinasabing may mga boses siyang naririnig na nag-uutos sa kanya na gumawa ng mga nakakakilabot na bagay. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaso nang isang lokal na psychic ang nagsabing kinausap niya ang espiritu ni Emily. Ayon dito, siya ay brutal na pinatay ng isang hindi nakikitang puwersa at ang kanyang katawan ay tinago sa bayan. Sa kabila nito, lumabas sa psychic reading na malinis si Daniel at wala siyang kinalaman sa krimen. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ang labi ni Emily sa isang kagubatan sa labas ng bayan. Lahat ng ebidensya ay tumutugma sa sinabi ng psychic. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang resulta ng DNA test. Walang bakas ni Daniel sa katawan ni Emily. Sa katunayan, noong gabi ng pagkawala ni Emily, siya ay nasa ospital matapos biglaang magkasakit at mahirapang huminga. Dahil dito, muling binuksan ang investigasyon at lumitaw ang isang bagong suspect, si Ronnie Holt, isang lalaking may kasaysayan ng karahasan at sinasabing matagal lang sinusubaybayan si Emily. Natuklasan din na si Emily ay may lihim na relasyon kay Ronnie. Ngunit bago pa siya mahuli ni Ronnie, ay tumakas sa bayan noong April 4, 2015 at hindi na muling nakita. Noong October 9, 2018, nagsimulang gumuhit si Daniel ng isang mapa ng bayan at ng kagubatan sa paligid nito. Partikular na ang lugar kung saan niya narinig ang tinig ni Emily at kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Sa kanyang detalyadong paglalarawan, napilitang muling magsagawa ng investigasyon ng pulisya. Natagpuan nila ang isang kubo sa kagubatan kung saan lumilitaw na nanirahan si Ronnie. Sa loob nito ay maraming larawan ni na Emily at Daniel, pati na rin isang altar na may kandila at tila dugo ng hayop. Sa isang lihim na silid, natagpuan ng isang effigy ng katawan ni Emily. Tila iniingatan ang eksaktong anyo ng kanyang pagkamatay. Hindi nagtagal, bumalik si Ronnie sa kubo. Inaresto siya ng mga pulis matapos ang isang oras na engkwentro. Sa kanyang paglilitis, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya ang may kakagawan, kundi isang demonyong nananahan sa kagubatan. Isang puwersang naghahanap ng paggiganti laban sa mga taksil na babae at kanilang mga kasintahan. Sa kabila ng kanyang depensa, inatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Habang natapos na ang legal na bahagi ng kaso, nananatili pa rin ang misteryo sa isip ng mga taga-Millfield. Si Daniel naman ay unti-unting nakabangon at naging isang motivational speaker. Tinutulungan ng iba pang dumaan sa trahedya at hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa huli, natutunan ng Millfield
na may mga lihim na hindi kailanman lubusang malulutas. At minsan, ang pinakamatinding katotohanan ay ang mga hindi natin kayang ipaliwanag. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan, mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.